Good day everyone. I-share lang natin sa inyo yung pinaka favorite naming build sa production division, which is a very cheap base unit, yung WeGlock 17 Gen 3. So bakit natin in-specify yung Gen 3? So sasabihin natin ngayon kung bakit Gen 3 ang mas prefer namin compared sa Gen 5 or Gen 4. So una sa lahat is yung internal parts ni Gen 3, Gen 4, Gen 5 WeGlock is sa 17 tayo. Is similar. Almost similar silang lahat except sa slide lock. So, si Gen 3 at saka Gen 4, parehas sila ng design ng slide lock. Versus Gen 5, si Gen 5 kasi is naka-ambi slide lock siya. Yung slide release niya. So, yun ang difference sa Gen 3, Gen 4, Gen 5 in terms of slide lock. And then, sa guide rod naman, sa guide rod set, si Gen 3 tsaka si Gen 4, similar sila ng design ng guide rod. Whereas, si Gen 5, iba yung guide rod niya. So, yung stopper ni guide rod ng Gen 5 is naka-integrate doon sa mismong guide rod. Si Gen 3 kasi at saka si Gen 4, yung guide plug nila is nandito, naka-integrate sa slide. So, yun lang naman yung difference nila sa internals. Other internals like blowback housing, nozzle spring, barrel, chamber, inner, outer barrel, hop rubber, lever, fire pin, hammer, sear spring, hammer housing, roller, pare-parehas na lahat yan. So, yung trigger housing parehas din. And, punta naman tayo sa external. Sa external naman is si Gen 3 at saka si Gen 4, same ang design ng slide. So, sa slide, same sila ng design, si Gen 3 at saka si Gen 4. Whereas si Gen 5 is iba yung design ng slide niya compared sa dalawa, sa kay Gen 3 at Gen 4. Kasi mas magkaiba sila ng diameter dito. So, yung part na to magkaiba. So, meaning yung slide ni Gen 3 at saka ni Gen 4 hindi papasok kay doon sa frame ni Gen 5. Whereas yung slide ni Gen 5 hindi rin papasok sa frame ni Gen 3 at saka ni Gen 4. So kasi magkaiba sila ng ganito. Tsaka yung frame din, so similarly yung frame ni Gen 3 at saka ni Gen 4 parehas dito. Pero iba doon sa Gen 5. So, ayun siya. Then doon sa lower naman is ang difference sa lower is si Gen 3 at saka Gen 4 merong finger grooves. Pero si Gen 4 meron siyang extra backstraps. Si Gen 3 walang backstrap. Si Gen 5 naman is nawala yung finger groove plus meron siyang backstrap. And then, flared yung dito sa part na to. Meron siyang integrated flared magwell. Si Gen 3 at saka si Gen 4 wala. And then, yung pinaka noticeable difference na magse-separate talaga sa kanila, at yun din yung isa sa mga reason kung bakit mas gusto namin si Gen 3 versus Gen 4 tsaka Gen 5,
yung mag catch. So kita niyo yung mag catch na yan. Maliit siya, di ba? So pero madali pa rin siyang ipindot. Pero may mga ibang shooter na hirap sila na hanapin yung ganito kaliit na mag catch button. Si Gen 4 at saka si Gen 5 kasi extended siya hanggang dito. So umabot hanggang dito kay Gen 4 hanggang dito siya. Umabot siya hanggang dito. Mas malaki yung mag-catch button. Nag-extend dito palikod. So, ayun. Si Gen 4 tsaka si Gen 5 kasi madaming feedback na nagkakaroon sila ng accidental magazine drop during operation. Lalo na kapag nagmamadali sila. Napipindot nila yung accidentally napipindot nila yung mag-catch. So, for FYI, yung magazine catch spring ng Gen 4 tsaka Gen 5 medyo mas malambot compared sa Gen 3. Or siguro similar lang. Pero dahil doon sa enlarged na magazine catch button ni Gen 5 or Gen 4 is madali nilang napupush yung magazine catch. And then ang isa pa is si Gen 3 meron siyang steel na upgrade part sa mag-catch. Steel. So meaning hindi tayo mag-worry na mapudpod yung magazine catch kahit buong araw mo siyang buong araw kang mag-insert tsaka mag-release ng magazine. So, unlike kay Gen 4 at saka si Gen 5 na yung ganito nila is polymer. Pwede naman yung mga aluminum na ginagawa para sa TM Gen 4. Ang problema nga lang, pangit siyang tignan dito kasi meron siyang gap dito. Kapag ginamitan nyo ng TM mag-catch galing sa Tokyo Marui mag-catch na aftermarket aluminum upgrades or metal upgrade, pag nilagay nyo sa WE Glock 17 Gen 4 or Gen 5, meron siyang noticeable gap dito. Kung hindi kayo maarte at okay lang sa inyo, go. Pero kami kasi mas gusto namin yung walang gap kasi wala naman talagang gap dapat. So, ayun, meron siyang steel mag-catch na upgrade si Gen 3. Si Gen 4 tsaka si Gen 5 wala. So, so yun. Doon sa mga nagkakaroon ng accidental drop na Gen 4 or Gen 5 na WE Glock, meron naman tayong remedy doon. Meron tayong makakapal na magazine catch spring. Ito yun, upgrade parts. Mura lang to, nasa 250. So mas matigas siya compared doon sa stock na magazine catch spring. So ayun, bakit mas gusto namin ang WE Glock? Kasi aside sa matibay yung frame niya, sa Gen 3 kasi na TM, hindi ko lang alam sa Gen 4 or Gen 5 na TM, nagka-crack yung dito sa may post dito dito sa banda rito. Yan. Kung saan may screw dito, yung screw ng trigger housing diyan, yung may plastic diyan na nagka-crack. Si WE Glock hindi. And marami na ring upgrade. Well, hindi ko naman sinasabi na kompleto na yung upgrade ng WE Glock 17. Pero marami na siyang upgrade. Fixed barrel, inner barrel. Actually, inner barrel tsaka half rubber parehas lang naman si TM tsaka si WE Glock. Chamber,
meron na rin, maganda. Sa wakas, meron ng third party na gumawa ng magandang chamber. Ayan, si TTI Airsoft. Hop rubber, ayun, si 4UAD of course, kahit naman sa high kappa 4UAD. Ayan. Then yung high impact roller. Ayan, yung high impact roller, ang gamit nito is kapag yung stock na roller kasi ang ginagamit is ito ang lagi niyang pinapatamaan ito. Nakita niyo yung may puti na yan. So, yan ang lagi niyang pinapatamaan. Doon sa stock roller. Kahit naman doon, basta yung roller ng WE Glock is diyan tumatama. So kapag yung stock roller is ang nagiging problema is unti-unting nagkakaroon ng dent. Tayo mag-focus. Unti-unting nagkakaroon ng dent dito sa part na yan. Yan. So, until such time na magka-crack yan, mawawala yan, itong part na to. Ang mangyayari is magpo-full auto na siya kapag nawala itong part na to. Pag nag-crack itong part na yan. So, sa nozzle, wala pa namang upgrade sa WE Glock sa nozzle. Stock nozzle, yun pa rin ang pinaka-best option. Yung blue nozzle na yun, yung anti-freeze na yan, hindi naman totoo yan. Try nyo. Maglagay kayo ng blue nozzle, yung anti-freeze na sinasabi. Tapos wag niyo lagyan ng lube dun sa piston head. O kaya dyan sa inner part nung blue nozzle na yon, anti-freeze nozzle na yon. Then gamitin nyo. Kung talagang anti-freeze siya, hindi po masisira yung piston, yung rubber ng piston head niyo. So, ayun, yung nozzle spring, meron na rin po tayong upgrade for nozzle spring ng WE Glock. Then yung blowback housing, yun, isa sa mga hinihintay natin darating this month or next month, yung light blowback housing for specifically na ginawa para sa WE Glock. Ang purpose kasi doon is kapag lighter yung blowback housing, mas mabilis yung mas magiging snappy yung recoil speed. And then yung sa baba naman is kompleto naman na, almost complete naman yung upgrade. Yung sa 4UAD trigger, ito production legal yan. Isa yan sa lagi natin nire-recommend na adjustable trigger sa lahat ng almost sa lahat ng Glock Airsoft Glock brand na nandyan sa market. Compatible ito. And then yung steel trigger lever, ayan, meron na rin tayo for WE Glock. Ayan siya. And then yung fire pin meron. Dito kasi sa specific unit na to, hindi siya nagpa-upgrade ng steel na fire pin. Kaya stock ang fire pin na ginamit. Meron din mga stainless hammer, tsaka sear, pero mag-modify ka. Ayun siya. Then, front and rear sight, meron din. Meron din tayong mga upgrade parts na yan. Kung ayaw niyo yung medyo nakatabingi na front sight, ganun. So, meron yung mga luminous na dot or luminous markings ng front and rear side. So, yun lang. Sa replacement part, meaning yung stock replacement parts, ang dami dyan. Very accessible at very affordable ang WE Glock. Of course, pati nga yung base unit ng WE Glock, very affordable. Kung gusto mo, bumili ka ng 2 WE Glock para may mga extra spare ka. So, unlike bumili ka ng mahal na Glock brand, tapos masisiraan ka. Or i-upgrade mo lang din naman lahat, halos lahat. Kayang-kaya mo naman kunin, i-attain or i-achieve yung accuracy at saka yung performance if mag-WE Glock ka. So, syempre, doon tayo sa mas affordable. Kung meron namang mas affordable na kaya naman mag-perform, so doon tayo sa mas affordable, di ba? So, yun yung goal namin. Kaya
yun din po yung isang factor na nag-push sa amin para mag-set up ng mga WE Glock 17 na pang pwede sa airsoft practical shooting. Pwede niyang tapatan yung mga mahal na setup. So, ayun lang. Ayan. Dito sa guide rod, meron din naman stainless steel na guide rod. Ayan. Kahit sa Gen 5, meron din naman steel guide rod set. Yung pwede mong paghiwa-hiwalayin para ma-tune mo ng mabuti yung recoil ng unit mo. Sa Gen 5 lang yun. Hindi pwede sa pan. Hindi mo pwede, magkaiba kasi sila ng pan. Pero pwede rin naman dito sa Gen 3 tsaka Gen 4. So, ayun. Yun lang naman. Sana nakatulong tong video na to. And ayun. Thank you very much. Please subscribe and follow our Facebook page, GRRI Hobby. Thank you.